Meron prediction si kaibigan natin ngayon po tungkol po sa kalagayan po ng mga Marcos. Hindi ako makapaniwala guys, para bumaliktad po yung hangin Kaibigan, ano po ba talaga ang impormasyon na nakukuha ninyo? Ano po bang mangyayari sa kanila? Hindi po ako makapagsabi niyan kaibigan na karma yan. Kasi po alam po natin na may mga kasalanan din po yung nagawa yung mga Duterte, di ba? Ano po ba talaga yung prediction na yan? Guys, mayroon pong prediction si kaibigan mayroon siyang hinulaan po tungkol po sa kalagayan po ng mga Marcos ngayon guys. Grabe naman ito kaibigan, nakakatakot naman ito. Nako, ito po yung nakakapanindig balahibo pala ang mangyayari po sa mga Marcos po ngayon guys. Kapag ito ay, nako po, mabalikan ba? Kaibigan, bakit po ito nakikita ninyo? Pati ito nakikita pa rin ninyo na magaganap. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan guys Karon guys, unti-unting bumabaliktad po ang hangin po. Abangan na lang po natin guys kung ano man po ang magaganap po dito sa kalagayan po ng mga Marcos ngayon guys. Mayroon pong natuklasan si kaibigan na mayroon pong mangyayari na mas lalong pagsisihan po ng mga BBM ngayon guys. At saka yung ginawa po nila kay Duterte. At meron pa silang haharapin po na kaso. Grabe. Para silang dinaanan dito ng... Kaibigan, bakit po ito mangyayari pa sa kanila? Paktay na. Prediction ng ating kaibigan guys, abangan na lang po natin kung ano po ang magaganap. Ayaw ko na lang pong elaborate kung unsa man ang ipapaabot ng ating kaibigan kasi ayaw kung mayroong makapanood sa atin na mga kalaban po ng mga Duterte, baka po sabihin po nila, no, maka Duterte tayo. Yung iba nagsabi nga, BBM daw tayo. Pero nasa gitna tayo. Ito lang po ang ating mapaabot ngayon. Mayroon pong hinulaan si kaibigan na mas... kung ano man po ang dinaanan po ng mga Duterte ngayon, mas higit pa ang dadaanan po ng Marcos. Paktay na. Bakit po, kaibigan, na ganito po ang kahantungan po noon ng tao? Nako po guys, ito na po ang nakakatakot po na hula ng ating kaibigan. Hinulaan na po nila ang mangyayari sa buhay po ng mga Marcos ngayon guys. Kaawa po talaga. Alam po natin guys kung gaano po kalaki ang kanilang babayaran po. Hindi po natin alam kung saan po napunta yung mga pira ngayon na yung nagkakagulo na meron pong blanco. Iwan po natin yun guys. Alam po natin na napakaraming utang po ang Marcos po ngayon sa Amerika. Na meron po silang hinaharap na kaso ngayon. Kung nakakaawa po, no? Sila po ang mag-aani ngayon ng problema. Kung ano man po ang dinaanan ng mga Duterte na mga pagsubok, mas matindi po ito na pagsubok na dadaanan ng ating presidente ngayon. Dahil po, lalo na kung ano man po ang kanilang pagpapahuli kay Digong, no? Kung ano man po, ito po ang pinakamatindig dadaanan ni BBM ngayon guys. Sana hindi po kayo magalit kasi po prediction ito ni kaibigan, hinulaan lang po niya kung ano man po ang magaganap. Kung ang hindi ko na lang ituloy guys, kung unsa man ang mga desisyon karon diri sa ilaha, diri sa kalibutan guys, wala man tayo labot pero sakit man pud na luluoy man. O kay tungod kay kinalaging tao dili tagbaw ba og kwarta. Oo. Kinilaging makasarili pud ta ang gaba gud mukuan jud day. Kaibigan, salamat sa inyong ipinapaabot na hula. Kasi po nakikita ng ating kaibigan guys, maraming madadaanan po ang mga Marcos ngayon na problema. Unang-una, yung Duterte. Pag ito ay makabawi guys sa ginawa po nila guys, nakakaawa po talaga ang mga BBM po ngayon. Lalo na po na mayroon pala silang malaking hinaharap na problema po sa Amerika ngayon. Lalo na yung mga funding kung saan po napunta ni
tambalos-los. Impas na gyud ang tanan ani. Diri na gyud sila panagot guys. Abangan na lang po ninyo kung ano man po itong sinasabi ng ating kaibigan. Basta mayroon na po siyang prediction na haharapin po ng mga Marcos ngayon na mas matindi pang problema na dinaanan po dito Duterte. Matay kaibigan mo, adir ta kaibigan, murag ayaw ko talagang magpapaabot na ganito kasi po alam po natin na maraming mga nakapanood po na mga BPM supporters, no? Pero ito lang po ang advice po ng ating kaibigan sa lahat po ng mga supporters ng BBM. Ito lang ipagdasal lang po ninyo na sana ay maging maayos po ang inyong mahal na presidente, mahal ninyo si Lisa. Sana po ay mapagtagumpayan po nila itong pagsubok na madadaanan nila. Tulad ni Duterte, di ba? No? Yung kaso po niya ngayon na dagok po na dumating sa kanila ay alam natin malalampasan din nila. Tulad sana no nila kung ano man po talaga ang ginagawa ng isang tao, kung sobra pong sama na nakaapekto po sa tao, parang matindi po talaga ang balik po talaga sa kanila. Kaya nagpapasalamat lang po ako kay kaibigan dahil siya man po ang nagpapaabot nito. At saka hindi ko ito maipaabot kung wala din po sila. Kasi lahat po ng mga sinasabi ng ating mga kaibigan ngayon guys, di ba, nagkatotoo lahat. 2025, ito po ang pinakamalalang problema na mangyayari po. At saka kalamidad. Ngayon, hinulaan pa nila na mangyayari sa mga BBM sa pagdating ng panahon guys. Kung meron ako makaupo man sila Duterte dito guys, sigurado talaga na meron pong kalalagyan po talaga ang nagdidiin sa mga Duterte. Hindi naman ako ito nananakot, ang babala lang ba para po ay hanggat may oras pa, panahon pa na pwede po itong arigluhin at saka maging magkaibigan uli para meron pong say tawag boundary ba na dili bitaw pwedeng idiin yung isa para meron pang makapag bigay ng ano ba sa gitna yung say tawag ani kaibigan. Oo yun, kapag nakagawa ka ng kabutihan sa kalaban mo, alam natin yan guys, hindi din sila manggigipit sa'yo. Yun po ang ibig sabihin natin. Ba yung mga aeroplano, helicopter guys, para ito na yata yung problema dito guys. Kaibigan, di kaya ito yung mga nag-ready na dito sa ating bansa guys. Abangan po ninyo guys kung ano man po ang kaguluhan na mangyayari po ngayon sa bansa natin. Sinabi na po ng kaibigan na dapat po makisali na lang ang Pilipinas sa kaguluhan sa Taiwan. Dapat po tulungan na lang yung Taiwan kasi alam natin napakarami nating mga kababayan doon para po mapahina na po ang lakas po ng China. Kasi po pag natalo po nila yung Taiwan, isusunod po tayo. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya salamat kaibigan sa inyong payo at babala at ay pinapaabot po inyo, at least nalaman po namin at makapag-ready na kami.